Hindi maaaring hindi maantig si June Ducat ng anumang pagpapahirap at panloloko sa mga mamamayang Pilipino. Isang mabigat na dalahin sa dibdib ni Ducat ang pagsali ng mga kandidatong inchik sa halalan ng bayan. Ipinaabot niya ang kanyang pagtutol sa pamamagitan ng isang solong kilos protesta sa pamamagitan ng pag-akyat sa tuktok ng isang 50 talampakang monumento sa Welcome Rotonda. At kasama niya ang kanyang itinatag na Samahang Kalipi o Kadugong Liping Pilipino. Iisa ang nasa isip ni June Ducat. Ito ay ang mga katagang winika ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon na kung saan ay sinabi niyang mabuti pang pamahalaan tayo ng isang malaimpyernong gobyerno sa pamamahala ng mga kapwa Pilipino kesa malagloryang gobyerno sa pamamahala naman ng mga dayuhan. Saksi kayong lahat na dito sa ating bayan, ang mga kapwa nating Pilipino ay tinatawag na squatter. Samantala, ang mga insik na dayuhan, sila ang nakaposisyon, sila ang nag-aari ng malaking gusali. Ngunit ang mga kapwa nating mga Pilipino na nagbibistula, squatter sa sarili nating bansa. Kaya muli, ako'y nalalawagan sa lahat ng mga kapwa ko kadugong Pilipino na ibasura ang lahat ng kandidatong indik. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang kandidatong Pilipino! Muling kumilos si June Ducat kasama ang Kalipi. Inikot nila ang buong Kamaynilaan. Nagprotesta laban sa mga kandidatong inchik. Muling nananawagan na tangkilikin ang kapwa kadugong Pilipinong kandidato. Ay pinagdiriwang natin ang ikasandang kalayaang ating pinamasa sa mga bayanang Pilipino na katulad ni Andres Bonifacio. Huwag po natin sayangin ang minana nating kalayaan. Nararapat lamang na ito'y ating pangalagaan at ipagpatuloy. Huwag natin pabayaan. Tayo ay masakop sa sinuman tayuan. Ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino at hindi sa mga dayuhang indik. Hinggil sa usapin ng politika, dapat kakandidato ako noon, konsehal. Pero nakita ko, 6 ang konsehal na Chinese sa 3rd District, sa Comjanan, Santa Cruz, Binondo, Umping. At isang Pilipino lamang ang konsehal. Ang sabi ko, hindi na ako kakandidato. Mag-anti-Chinese candidate na lamang ako para manalo ang mga Pilipino. Na ang naging katwiran ko, ang Pilipinas ay para sa Pilipino, hindi para sa mga dayuhan, lalo na inchik. So, 15 araw na lamang, eleksyon na. Hindi ko mapapaabot na huwag bumoto ng inchik. Umakit ako sa Welcome Rotonda. Naglagay ko ng mga poster, no to Chinese candidate. Lahat ng mga Chinese candidate, lahat ng Chinese surname, idinimanda ko sa Comelec. Lahat, nagsidating, ang dami. 2 lamang ang napatunayan ko na Chinese, na disqualified sila. Maraming threat. Bago ko naman ginawa yun, nakipag-meeting ako sa 2 press. Ang labanan, kinakailangan matulungan ka ng press. Kahit nasa hostage ko, ang mga press ang bumuhay sa akin. Kaya ako hanggang ngayon buhay dahil sa press. Kasi sila magpaparating sa tao. Nakipag-meeting ako kay Danny Hernandez, dating editor ng People's Journal, at saka kay Rene Santa Cruz, sa isang maliit na hotel sa Ermita. Noong nag-meeting kami, akit ako sa Welcome Rotonda. Ganito ang plano ko. Ang demand ko, no to Chinese candidate. Pag bumoto ng kandidatong inchik, meron nakikinig na isang tao sa kabilang lamesa. Matanda na, nakamerkana. Yung 2, binabawalan ako. Huwag, baka ipapatay ka dyan. Tumayo yung matanda, lumapit sa akin. Sabi niya, narinig ko mga pinag-uusapan nyo. Isa lang maipapayo ko sa iyo, sabi sa akin. Kung meron kang dapat gawin na mabuti sa kapwa mo, gawin mo. Ako matanda na. Meron akong dapat gawin na maganda dapat noon. Nagtatrabaho ako sa Malacanang. Mataas ang katungkulan ko. Hindi ko ginawa. Ngayon matanda na ako. Nagsisisi ako. At habang buhay ako, pagsisisi ako. Kaya ikaw, narinig ko pinag-uusapan nyo. Mabuti ang plano mo. Gawin mo. Huwag na hindi mo gagawin. Huwag kang pumarin sa akin na sa pagtanda mo, magsisisi ka. So yun, tinuloy ko. Ako lang mag-isa.
6 na konsyal na Chinese, isang Pilipino. After nun, nabaligtad na. 6 na Pilipino, isang Chinese na lamang ang nanalo. Doon nga nanalo sila, konsyal Sarkal, si Pipoy, yung artista. Ilang beses na lumaban yun, laging talo. Nag-anti-Chinese candidate ako, nanalo na sila. Nung nasa taas na ako ng welcome rotonda, dumating si Diosdado Macapagal, dati presidente ng Pilipinas. Kasama si GMA. Noong panahon na yun, vice president siya. So, meron akong radyo doon eh. May communication kami. May sound system ako sa baba. May radyo sa akin, nandito si Diosdado Macapagal. Pagsilip ko, andun nga. Kasama si GMA. Sabi ko, buksan yung sound system natin. Kandidato si GMA. Huwag nyo iboboto si GMA. Siya ang author ng Oil Deregulation Law. Siya rin ang author ng BAT. Ang Oil Deregulation Law, dati-dati, bago magtaas ang gasoline station o shell company, gasoline company, malalaki, dadaan muna sa Kongreso yan. Magtataas ka lang ng piso o 10 centimos, papa-aproba mo sa Kongreso. Sapagkat doon sa batas ng Oil Deregulation Law, nawala na yon. Basta gusto magtaas ng shell o petron o gasoline station, bukas magtataas kami ng 5 piso, taas na. Siya ang author nun. Hindi dapat iboto yan. Pero nanalo pa rin eh. Kaya naman pumunta si Diosdado Macapagal doon. Yung mga nakikisimpat siya sa akin. Sapagat sa kanya nagmula yung Filipino First Policy. Kaya Diosdado Macapagal yun. Tangkilikin natin ang kapwa natin Pilipino kaysa sa mga dayuhan. Halimbawa, hardware. Bumili ka sa hardware ng Pilipino, huwag sa Chinese. Tindahan ng damit. Bumili ka sa tindahan ng Pilipino, huwag sa Chinese. Siya ang nag-author ng Filipino First Policy. At alam mo, nung umakit ako sa welcome doon natapos na yung hunger strike ko. Pagbaba ko, may nagabot sa akin sa sulat, si Danny Hernandez ng People's Journal. Pinabibigay sa'yo ni FBR. Alam mo, kapraso papel, ang nakalagay, you did it, boy. Noong mga kalagitnaan ng dekada 90 ay nagkaroon ng artipisyal na krisis ng bigas kung saan ang presyo ng bigas ay tumaas mula 12.50 hanggang 40 pesos. Isang madramang marcha ang isinagawa ni June Ducat mula Nueva Ecija upang ipaalam sa madla ang pambibiktima ng mga inchik na siyang kumokontrol sa rice cartel. Ang marcha ni June Ducat ay isang pagtawag suporta rin sa mga kapwa niya tunay na Pilipino laban sa mga imperialistang inchek. Tila ang isang kariton. Tinahak nila ang isang malayong landas na iisa ang sinasabi. Walang mabiling bigas. Sa bodega ng inchek, marami. Sinalubong ang grupo ni Ducat ng maraming tao pagpasok sa Kamaynilaan. Sa kanilang pagmamarcha sa Chinatown, sinunog ng grupo ni June Ducat ang isang malaking effigy ng isang inchik na siyang pinagbubuntunan ng sisi sa isang artipisyal na krisis sa bigas. Nagpumilit na makapasok hanggang sa kalagitnaan ng Mendiola upang maipaabot sa palasyo ng Malacanang ang hinaing ng sambayanang Pilipino. Nananawagan ako sa ating pamahalaan na bigyang pansin ninyo ang 2 buwan ng pag-iikaos ng mga sambayan ng Pilipino, 2 buwan ng pumipila ng bigas, 2 buwan ng pinagsasamantalahan na itong mga insik na ito na nakakasiwa at kumokontrol ng lahat ng bigas dito sa ating bayan. Nananawagan ako sa inyo na sipakitin nyo ang kasabwat ng rice cartel na si Secretary Sebastian at si NFA Administrator David. Sana ay huwag kayong magbigi-bigian. Nagugutom na ang sambayan ng Pilipino. 2 buwan na umipila na nagbibistulang busawos ang ating mga kababayan. Naging matagumpay ang kampanya ni na June Ducat na buwagin ang kartel ng bigas. Ngunit hindi doon natapos ang krusada ni June Ducat laban sa kartel ng bigas. Pinulaga niya ang Kongreso at pilit na ipinatitigil ang sesyon. Tigil ang sesyon! Kamayan kayo ng kamayan! Halikan kayo ng halikan! 2 buwan na nagugutom ang sambayan ng Pilipino! 2 buwan na pumipila ang sambayan ng Pilipino! Dahil sa pagiging inutil ninyo! Tinakip si Ducat ng mga bantay sa Kongreso at dinala sa detachment. Turn over sa presinto namin ng mga Marines. Hindi naman namin siya makasuhan dahil ayaw din ng opisyal namin nakasuhan siya. Dahil tama naman yung pinaglalaban niya eh. Kasama na ako doon.
pamilya ko, at buong sambayan ng Pilipino. Sa katunayan nga may nangyari sa pinaglalaban niya. Napatalsikat na sipa doon si Agriculture Secretary Roberto Sebastian at si NFA Administrator Romeo David. At higit sa lahat, bumaba pa ang presyo ng bigas. Sa dating 40, 12.50 na lang ngayon. So, yun naman sa rice cartel, nagkaroon ng artificial rice shortage. Pumipila ang taong bayan para makabili lamang ng 1 kilo, 2 kilo bigas. Madaling araw pa, gumigising na ang nanay ko, ang mga kapatid ko, para makapila ng bigas. Meron mga area nagpapatayan pa. May nabalitaan ako sa Baguio. Bumili ng bigas, bandang huli nag-away, nagpatayan pa. Sapagat artificial rice shortage, kinontrol lamang yan ng Chinese rice cartel. Sa bodega ng Inchik, maraming bigas. Pero sa merkado, walang bigas dahil pinatataas nila ang presyo. Ang style niya ganito yung mga rice trader na Chinese, isa ka magsasaka, hindi mo ba naaani, babayaran ka na sa murang alaga. Ikaw naman na magsasaka, mahirap ka, wala kang pera-pera, maganda naman ang presyo, bebenta mo na. Kasi pagdating sa NFA, pag nagbenta ka ng bigas, alam mo, interview ko lahat mula Nueva Ecija hanggang Malacanang. Interview ko lahat ang mga rice trader, ang mga barangay chairman, ang mga nagsasaka. Sabi ko, bakit hindi nyo ibenta ang bigas natin sa NFA para hindi mapunta sa rice cartel ang bigas? Mahirap po magbenta. Mahirap magbenta sa NFA. Maraming arte. Andong kakagad ka natin may bigas mo, low quality, sasabihin, hindi nabilad, basa pa. Pangalawa, pag binenta ko namin sa NFA, utang, hindi kami agad binabayaran. Samantalang sa Chinese, pagtapat ng truck sa rice field, kinakarga pa lamang, bayad na. So saan ho kami? Pangalawa, mas mahal ang bili ng Chinese trader kaysa sa NFA. Nag-aangat din ho kami ng konting pagtaas ng bigas para kumita kami. So mula Nueva Ecija hanggang Malacanang, umapunta ko na 1 buwan. Stop over ako. Pagdating ko sa Malacanang, nakapasok ako hanggang doon sa may bag wire. Pangalawa, nakalusog din. Pero yung huli ng bag wire, doon ako na-stop. May mga dumating ng polis. So doon na lang ako nag-speed. Hindi pa rin bumaba ang bigas. Ang ginawa ko naman, pinasok ko yung Congress. Patuloy pa rin ang rice cartel. Hindi ako pinakinggan. Ang demand ko noon, tanggalin si NFA Administrator Sebastian at saka si Secretary of Agriculture si Yap. Pinatatanggal ko. Kasi kasabot na rice cartel Ngayon, hindi pa rin nagbabago. Yun pa rin. Pinasok ko yung Kongreso. Laglagay ko ng tarpaulin ko dito sa Sian. Maliit. Pagkatapos, nagsama ako ng ilang press. Kunyari, gels lang ako. Kap-kap. Manipis na tela lang naman yun Nakapasok ako. Pagdating ko sa bleacher, nagsesesyon na. Mga ilang minuto, pinagmamasdan ko. Pag may dumating, nagsesesyon, si Diferensya, speaker nun Titigil ang session pag may bisita si Diferensya. Pag may beso-beso, tigil. Mamaya, meron naman. Beso-beso na naman. Sabi ko, bakit may bisita, direkto kay speaker, naudod ang session kaya? Ba't kaya ganun tumayo ito? Bigla na akong tumayo. Inulat ko na yung streamer ko. Tigil ang session. Halikan kayo ng halikan. Nagugutom lahat ng bayanan. 2 buwan na pumipila ang mga kapwa ko Pilipino ng bigas. Hinabol na ako ng mga gwardya, mga sundalo. Takbo ko. Talon ako sa bleacher. Bata pa ako noon So, nahuli rin ako. Nung nahuli ako, sabagat may kasama akong press, kahit na nakakaganon na yung kamay ko, nabuhat ako dito, nakatutok pa rin yung sound system. Tuloy pa rin ang nasa dinala ako sa headquarters nila. Sabi ko doon sa mga sundalo, ikaw, pinalipin mo yung kamay ko. Ang pamilya mo ba, hindi kumakain ng bigas? Ang asawa mo ba, hindi mo ibila ng bigas? Hindi kumikibo. Kayo, ikaw, sinaktan niyo ako. Kapatid mo, di ba bumibili ng bigas? Sir, tama naman po kayo Kaya alam po, trabaho namin Dumating yung Sergeant at Arm. Mamaya, dumating na sa Diferensya. Sabi ng Sergeant at Arm, Sir, ano natin dito? Pakulong. Binastos mo ang Kongreso. Hindi mo ba alam na kagalang-galang ang Kongres? Bakit mo binastos? Hindi mo ba alam na pwede kita ipakulong? Sabi ko, kung kailangan ko pakulong niyo ako, basta siguro din nyo na ibabaan nyo ang presyo ng bigas. Magpapakulong po ako. Sabi naman ng Sergeant at Arm, Sir, bulong narinig ko. Pag pinakulong nyo yan, kakampihan ng tao yan. Bigas ang pinaglalaban yan. O, din lang sa kanila.
bawin nyo na yan. Talo ako. Kasi ang hangarin ko noon, ikulong ako. So, ayun, nandito ako. After 2 days, ganong kagaling si FBR, ang presidente noon. After 2 days, si Secretary David at si NFA Administrator Yap tanggal. Si Mac sa pagiging sekretary nila. Ganong kagaling si FBR. Hindi kinukusinti. Ngayon, reklamo ganon, tataas paranggo, ipagtatanggol pa. Pero sa FBR, doon ako bubilib. Isang ordinaryo ako lumaban, laban sa rice cartel. Tinanggal. Meron akong dyaryo niyan. Makikita mo, Before Journal, Sinibak. Ganun kagaling sa FBR. Sa pagkakakilanlan sa kanya sa Cavite ay nagtayo siya ng isang Rotary Park, isang luntiang handog ni June Ducat sa mga manggagawa rito kung saan nilinang at nagtanim sila ng mga gulay sa mga bakanting lupa dito na dagdag pinagkakakitaan ng kanyang mga manggagawa. Si Engineer Ducat ay may gininto ang puso at nag-volunteer siya na siya ang gumasta para sa Rotary Park namin. Ito'y kasukalan ito. Grabe po ang mga talahib dito. Ngayon nakikita nyo, nagkakaroon na ng hanap buhay itong mga farmers na ito, nalinisan pa namin at ang mga kahoy na itinanim namin dito ay yan, naglalaguan na rin. Isa pa po na kanyang hindi makalimutang project dito ay yung covered walk doon sa gate number 1. At ngayon may nasisilungan na yung mga workers kung sila ay papasok. Kung umuulan at tag-init, mayroon na nasisilungan dyan habang nag-aantay ng mga jeepney at ng mga tricycle. Siya rin ang tagapagtanggol ng mga naaaping manggagawa laban sa mga mapagsamantalang dayuhang kapitalista. Kung maaari, huwag niyong buwagin ang hanay ng mga magagawa. Ay, hindi pwede. Napag-utusan lang kami. Kung gayon, Colonel, sasama ako sa kanila. Mga kasama, ako'y kapanalig ninyo upang ipagtanggol ang inyong kakapihan. Kakapihan sa mga kapitalista na patuloy na nagsasamantala sa mga pawis at dugo ng mga manggagawa. Ako'y maikipagkapit-bisig sa inyo at ipagkikipaglaban ang inyong kakapihan. Patuloy tayo magkaisa upang maipagwagi natin ang karapatan ng paggawa dito sa ating bayan. Dahil sa tiyaga, sipag at pananaliksik sa iba't ibang bansa ni Engineer June Ducat hinggil sa pabahay, nakagawa siya ng isang produktong naging malaking tulong sa mga ordinaryong pamilya, ang modular wooden house. Ang modular wooden house ay isang makabagong konsepto na tutugon at magiging kasagutan sa napakalaking suliranin na dinaranas ng ating bansa hinggil sa usapin ng pabahay. Sa kayang-kayang halaga ng bawat pamilya, lalo tigit ang mga mahihirap ay magkakaroon ng katuparan ang kanilang pangarap sa isang desente at maayos na pamumuhay. Laganap ang kanyang pagiging matulungin. Nanguna siya sa pagsasagawa ng ilang makabuluhang proyekto kagaya ng pagpapatayo ng mga barangay hall, pagpapatayo ng Botica Binhi Library sa Tejeros Convention Elementary School, Rosario, Cavite, supplemental food feeding. Mga gamit sa pagpuksa ng sunog. Pagpapagawa ng mga basketball courts, tulong pinansyal sa may sakit at pagpapalibing sa mga pumanaw. Fogging kontra lamok. Ito, COVID Buster. Ba't kayo nagpatato ng COVID Buster doon? Noong nagkaroon ng COVID, nag-organize ako na isang grupo. Bumili ako ng mga misting machine, 20 misting machine. Umupa ako ng 30 tao para mag-disinfect sa mga barangay. Katunayan, si Mayor Lani Mercado, in-invite ako kung pwede, disinfect ko yung Bacoor. Mga barangay chairman, magre-request ka, pumunta ako. Ako mismo kasama. Although 68 na ako noon, senior, bawal lumabas, sumama ako. Buong Metro Manila, kahit probinsya, basta merong lockdown at merong COVID victim. Yung bahay mismo nung pinupunta ako, kasama ako pumapasok.
nagbobomba ako. Hindi ako natatakot. Bumasa ko ng 5 milyon. Kasi lahat ng membro ko, may sweldo siyempre. Malang sweldo. Kasi buwis buhay yun eh. Tapos libre pagkain. Yung misting machine ko, binili ko. Made in US yun. Tapos ang chemical, ang 1 galon, 10,000. Important din. Parola, Kawi, mga munisipyo, simbahan, awa ng Diyos, hindi ako nagkaroon ng COVID. Yung mga kasamahan ko, nagpatato dito, COVID master. Ako naman, sabi ako tato rin. Kasi pagmamahal sa kapwa yan eh. Mahirap mahalin ang bayan kong Pilipinas. Sapagat watak-watak tayo. Nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino, sa mga reliyon. Iisa lamang ang Diyos natin. Let us unite to fight corruption. Kapag hindi natin ginawa yan, habang panahon, magmumunili ang mga dinastiya. Magsasamantalaan tayo ng mga politikong masasama ang budhi. Ang politika ay ginawa nilang negosyo. So mga kababayan, magkaisa na tayo. Alang-alang sa kinabukasan ng ating bansa. Tayo'y Pilipino. 110 million Pilipino tayo. Ang kaaway natin, kapwa natin Pilipino. Dahil hati-hati tayo. 100 milyon Pilipino na ginagagot, pinapahirapan nila, pinagsasamantalahan. Natatalo tayo dahil hindi tayo nagkakaisa sa isang paniniwala. Hindi tayo nagkakaisa upang makamit natin ang tunay na kapayapaan at mawakasan natin ang korupsyon na nagiging sanhi ng tunay na kahirapan ng ating bayan. Yun lamang po ang aking mensahe. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas.